everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po akong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwentong ating pagsasaluhan for today's video. And yes, may video na tayo. Oo, atin na pong talagang sisiguraduhin na during weekdays may video tayo. So, atin na pong uorasan. Hello po sa lahat ng mga tagapakinig natin na walang sawa tayong pinakikinggan, pinanonood at syempre sinusuportahan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And syempre para po masyado tayong hindi matagalan or hindi tayo masyadong matagalan, ano ba yun? Dito sa ating kwento. O sige, magsa-shoutout na tayo. Hi kay Leonie Manay, maraming salamat. Hey Jean Kim, Marie Piason, thank you so much from Saudi Arabia. Hi naman kay Jessa Abihero, maraming salamat. Shara Marie Hipulan, maraming salamat po. Sheila Alday, thank you. Shara, maraming salamat kay Lerma. Hello rin kay Maria Fe Pedrejas, kay Mayet G, hello, sa taga-Camo, Italy. Maraming salamat. Or Lake Como, Italy. Hello po kay Marie Fe Soliano. Hi din kay Maria Fe. Magkaibang tao po sila. Hi naman din kay Maria Elena Abe, Elizabeth Lagunday, Leone Hiso, Jack Palalios. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Alam kong excited na kayong lahat kaya hindi na natin patatagalin ito. Atin na pong sisimulan ang ating kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming pangyayari sa ating buhay na humuhubog sa ating buong pagkatao. May mga pangyayaring magaganda, meron din naman yung mga masasakit. Ikaw, ano ba ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakakalimutan? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. I'm Lexi from Cagayan de Oro. Gusto ko lang pong i-share itong aking karanasan tungkol sa aking buhay na sana ay mapagkunan niyo ng leksyon at inspirasyon para rin sa buhay ninyo. Year 1999, isa pa kaming masayang pamilya. Yung papa ko ay nagtatrabaho bilang isang trabahante sa isang pribadong kumpanya. Yung mama ko naman ay stay-at-home wife pero marunong po siyang magluto ng mga ulam at mga desserts na siya namang dinadala ng papa ko para ibenta dun sa kanyang pinagtatrabahuan. At lagi pong sold out ito. Ang buhay namin noon ay hindi naman masyadong mahirap kasi may negosyo namang konti yung mama ko. At yung papa ko nga ay tumutulong din kahit ito ay nagtatrabaho. Yung hindi po nadadala ng mga ulam at desserts ng papa ko dun sa kanilang opisina ay dinedisplay naman ng mama ko sa labas ng bahay namin. At lahat naman po ay sold out. Napakamasipag po ng papa ko. Hindi po siya nahihiyang magdala ng kung ano-anong paninda para ibenta sa kanyang mga kasamahan sa trabaho o di kaya naman ay i-display sa kanilang kantin. Mama Mia, sa city po kami naninirahan. Dati, pag meron kayong TV o kung anumang appliances, ay masasabi ng maalwan ang buhay ninyo. Ang tingin sa inyo ng mga tao ay may kaya na. Kasi nga, noon ay hindi pa lahat ng bahay ay may TV. Masaya naman kami talaga ng buong pamilya lalo na kung Sunday. Sunday ay family day. Day off din ang papa ko sa kanyang trabaho. Kada 7:00 ng umaga tuwing Sunday ay gising na kaming lahat para magsimba. Pagkatapos ay kakain kami sa labas at dadaan din sa may plaza. Minsan ay nanonood kami doon ng mga pa-contest na mga karaoke o di kaya naman ay amateur singing contest. Kapag naman hapon na ay naglalakad-lakad kami papunta sa palengke para bumili ng mga ulam na aming lulutuin. Mama Mia, noon ay kinakarga pa nga ako ng papa ko sa kanyang balikat.
Yung kuya ko naman ay hinahawakan niya sa kaniyang kanang kamay. Samantalang yung ate ko ay hawak-hawak naman ng mama ko. Masayang masaya kami, lalong-lalo na kapag sabay-sabay naming pinapanood ang paglubog ng araw habang kumakain ng ice cream sa may tabing dagat. Isang araw, Mama Mia, ay na-assign po sa kabilang lungsod yung papa ko kasi meron pong bagong tayo noon na kanila ring negosyo sa kaniyang mga amo. Siya po ang pinapabantay doon ng 2 days. Nagpaalam siya sa mama ko. Mama Mia, sabi niya baka may malaki daw bonus na makukuha ang papa ko sa pagsusupervise temporarily dun sa bagong bukas nilang branch. Ayaw pumayag ng mama ko kasi nga malalayo siya sa amin. Pero hindi nagtagal ay umayon din naman si mama. Isang umaga, yung dalawa kong mga kapatid ay pumunta na po sa eskwela. Ang papa ko naman ay nagbibihis na para umalis na at pupunta na dun sa kabilang lungsod kung saan nandoon ang bagong branch ng kanilang trabaho. Habang yung mama ko naman ay busy sa pagpe-prepare ng mga dadalhin na baon ni papa para kakainin pagdating niya doon sa may lungsod. Ako naman nung mga panahon na yon ay naglalaro ng aking doll. Pagkatapos ay lumapit ako sa papa ko. Papa, saan ka po pupunta? Bakit ang laki-laki ng bag na dala mo? Pupunta sa work ang papa, anak. Tapos kapag nandun na ako, bibilhan kita ng bago mong doll, ha? Gumiti lamang ako ng pagkalapad-lapad tsaka sumagot sa aking ama. Yung malaki, papa, ha? Yehey! Sumagot naman ang papa ko na basta ba maging mabait ako sa mama ko. Tapos sabihan ko lang din ang ate at kuya ko na wag maging pasaway at wag gala ng gala sa kapitbahay. Dapat daw tumulong kami sa mama ko sa bahay para pag uwi niya ay may rewards kaming magkakapatid. Pagkatapos noon ay humalik na ang papa ko sa akin habang nagpapaalam. Samantalang yung mama ko ay nakita kong namumula na ang kanyang mga mata. Lumipas ang 2 araw at uuwi na nga ang papa ko. Tanghali pa lang, Mama Mia, ay pumunta na kami sa may palengke ng mama ko at niluto na niya ang paboritong pagkain ng papa. Munggo po yun na may karne ng baka. Tapos may adobong pusit din at piniritong tilapia. Ilang saglit pa ay dumating ang papa ko tapos maghahapunan na kami. 6:00 na noon, Mama Mia, nandoon ako sa likod ng pintuan para sana gugulatin ko ang papa ko. Yan kasi ang lagi kong ginagawa na pagsusurprise sa kanya kapag papasok na siya sa loob ng pintuan namin. Ang ate ko naman ay nag-aaral nung mga panahon na yon, samantalang ang kuya ko ay nanonood lamang ng TV. Ang mama ko naman ay busy pa rin sa pagpe-prepare ng mesa. Pero dumating na lang ang 7:00 ay walang papa na dumating. Medyo tinamad na ako at pagod na akong mag-antay dun sa likod ng pintuan. Wala pa rin kasing kumakatok. Hanggang sa narinig ko ang sinabi ng ate ko. Ma, bakit wala pa si papa? Di ba yung last trip doon ay 4 p.m.? Dapat 5:30 ay nandito na siya sa city. Sumagot naman ang mama ko. Baka may dinaanan lang yung kanilang sinasakyan o di kaya dumaan muna sa opisina niya ang papa mo. Antayin na lang natin, ha? Nandito na yun, ilang saglit lang. Sige, ayusin nyo na muna yung assignments nyo at para pagdating ng papa nyo ay kakain na lang tayo. Pero Mama Mia, 8:00 na lang ng gabi ay walang papa na dumating. Lumamig na ang munggong niluto ni mama. Yung mga ulam ay malamig na pero wala pa rin si papa. Ako naman noon ay inaantok na kaya nakapagdesisyon ng mama ko na mauuna na lang kaming magkakapatid na kumain. Sabi ng mama ko sa amin na siguro bukas pa makakauwi ang papa. Baka raw sa first trip kinabukasan ito makakarating. Baka raw na ubusan ito ng trip o di kaya'y nahuli sa last trip kaya hindi na ito nakasakay pa.
Bukas raw dapat maaga kaming magising para pagdating ng papa ay nandito na kami. Sabaw raw ang lulutuin ng mama ko kinabukasan. Tumango lamang kaming lahat pagkatapos ay nagsalita ang ate ko. Meron akong ibibenta na score kay papa. Perfect kasi ako sa 5 subjects namin, mama. Oo, sige. Hawakan mo lang yan at bukas na bukas ibigay mo sa papa mo. Kinabukasan, Mama Mia, ay dali-dali namang nag-init si mama ng mga pagkain sa pagbabakasakaling maagang dumating ang papa ko. Pero hindi pa rin dumating si mama. Hindi pa rin dumating si papa at medyo nakitaan ko na ng lungkot si mama. Nag-almusal na kaming lahat at nakapagdesisyon si mama na pupuntahan niya si papa dun sa kanyang pinagtatrabahuan. Baka may hindi lang alam si mama na nilakad ang papa ko o baka kaya extended ang stay niya doon sa kabilang baryo. Sinaman niya ako syempre kasi wala namang magbabantay sa akin. Nung nandoon na kami sa pinagtatrabahuan namin o sa pinagtatrabahuan ng papa ko, lahat sila, Mama Mia, ay nagtaka din kung bakit hindi pa dumating si papa. Wala raw silang narinig na kung anumang usapan na i-extend si papa doon. Yung mga katrabaho ni papa, Mama Mia, ay nagtaka na rin. Alam kong nagpapakatatag lang ang mama ko. Alam ko ring pati yung mga katrabaho ng papa ko ay hindi masyadong pinapakita ang pag-aalala nila para hindi kami masyadong mag-alalang pamilya. Hanggang sa nung umuwi kami ay tinanong ng kuya ko si mama. Ma, bakit wala pa si papa? Sabi naman ni mama ay baka mamayang hapon pa o baka mamayang gabi pa. Mama Mia, umuwi na kami. Nung pagka-uwi namin ay wala pa rin. Lumabas muna kaming magkakapatid kasama ang nanay namin para bumili ng uulamin mamayang gabi dahil ini-expect namin na makakarating na nga si papa. Pero pagkatapos naming bumili at nung dumating na kami, nung buksan ng ate ko ang pintuan ay nakalock pa rin ito mula sa labas. Ibig sabihin, hindi pa rin dumarating si papa. Sabi ni mama ay maglinis na lang daw kaming magkakapatid dahil baka mamaya ay darating si papa at baka may dala itong mga toys para sa amin. Kami namang lahat ay nagtrabaho na at naglinis. Noong malinis na ang bahay ay masayang masaya kami. Gustong gusto ko nang ibalita sa papa ko na walang ni isa sa aming magkakapatid ang nagpasaway kay mama. Kaya may rewards talaga kaming 3. Pero Mama Mia, hapon na lang. Luto na ang ulam, prepare na ang lahat. Si papa na lang talaga ang kulang. Handang-handa na ang lahat. Handa na rin ang ate ko na ipakita sa papa ko ang perfect score niya. Mama Mia, si kuya naman ay naglalaro lang noon ng bola samantalang ako ay inip na tumitingin sa labas. Baka sakaling masilayan ko doon ng paparating ko ng papa. Pero lumipas na lang ang ilang oras. Mag-aalas 8 na ulit ng gabi pero hindi pa rin dumarating ang papa ko. Kumain kaming magkakapatid kasama si mama na malungkot. Ang dami-dami naming tanong, bakit hindi pa nakakauwi si papa? Nakikita ko na sa mukha ng mama ko na hindi na niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Magkahalong takot at kaba na ang nakikita naming magkakapatid sa kanyang mukha. Pero Mama Mia, kalma namang pinapaintindi ng mama ko sa amin ang sitwasyon. Baka maulan doon sa kabilang lungsod. Baka madulas kaya hindi bumiyahe yung papa nyo o di kaya naman ay walang biyahe ng bus. Baka may baha. Kung ano-ano nang sinabing rason ng papa ko sa amin. Kinagabihan, habang natutulog kami, Mama Mia, ay narinig kong umiiyak si mama. Kami namang magkakapatid ay nagising sa kanyang iyak. Mama Mia, lalo kaming nagising nung bigla na lang sumigaw ang mama ko sa labas. Bukas ang pintuan at biglang sumigaw ang mama ko. Nung time na yon, Mama Mia, ay madaling araw na at umuulan.
Ralph, asan ka? Binuksan ko na yung pintuan, asan ka? Alika na, pumasok ka na sa bahay. Sagutin mo ako, Ralph. Nasan ka na? Yan ang paulit-ulit na sinasambit ng mama ko habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Noon ay nag-iyakan na kaming lahat. Mama Mia, may kapitbahay namin na pumunta sa aming bahay at tinignan kung anong nangyari sa amin dahil naririnig nila ang sigaw ni mama. Doon, kaya pala umiiyak ang mama ko kasi napanaginipan niya ang papa ko. Nandun daw ang papa ko sa labas ng bahay namin, pero hindi siya pumapasok kasi nga nakalock. Tapos nakita ng mama ko sa kanyang panaginip na basang-basa ang papa ko sa ulan. Sinisigaw niya raw ang pangalan ng mama ko. Pagbuksan mo ako, Lynn, hindi ako makakapasok. Yan ang sabi ng papa ko habang umiiyak sa panaginip ni mama. Kaya yun, nagising ang mama ko. E nung time na yon ay umuulan, Mama Mia, katulad ng kanyang panaginip. 3:00 na ata noon ng madaling araw nung magising ang mama ko dahil sa kanyang masamang panaginip. Paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ng papa ko. Paulit-ulit rin naman daw sinasambit ng papa ko ang pangalan niya habang humihingi ito ng tulong. Nandun lang daw ang papa ko sa palibot ng bahay namin at umiiyak. Umiikot-ikot sa labas ng bahay dahil hindi raw siya makapasok. Mama Mia, nilibot ng mama ko ang buong bahay namin pero hindi niya nakita si papa. Halos nagkagulo na kami dahil sumisigaw na po ang mama ko noon. Switch on na po namin lahat po ng mga ilaw sa labas pero hindi pa rin namin nakita si papa. Yung mga kapitbahay naman namin ay nagising na dahil sa kakasigaw ni mama kaya pumunta sila dun sa bahay namin. Nakapagdesisyon si mama na pupuntahan niya si papa dun sa opisina nila. Sinamahan siya ng aming kapitbahay. Dali-dali silang umalis, Mama Mia. Inutusan lamang ng mama ko ang ate ko na siyang panganay sa aming magkakapatid. Arnie, mag-init ka ng tubig ha? Baka pagdating ng papa nyo, gustong-gusto niyang uminom ng kape. Tapos, paandarin mo lang yung mga ilaw sa labas. Pupuntahan ko lang ang papa niyo. Dali-dali pong nag-init ng tubig ang ate ko. Mama Mia, ko naman noon ay nakaupo lamang sa harap ng aming pintuan na nakabukas habang nakatingin sa daan. Nagbabakasakali akong dumating ang papa ko. Yun bang gustong-gusto ko na kapag nakita ko siya ay dali-dali akong tumayo pagkatapos ay sasalubungin ko siya. Pero wala pa rin papang dumating. Kumulo na lang ang tubig na pinapainit ng ate ko. Nagtimpla ang ate ko ng gatas para sa aming lahat, samantalang nag-aantay kami sa pagdating ni na mama. Yung aso naman namin nung mga panahon na yon ay tahol ng tahol sa harapan ng aming pintuan kung saan nandun kaming dalawa ng kuya ko. Yung kuya ko ay naglalaro samantalang ako naman ay nakaupo lamang. Nilapitan ng kuya ko yung aso namin para patigilin ito sa pagtahol. Kung saan tinitignan niya kami ng ate ko. Ate, baka gusto ng aso natin ng gatas kaya ayan o, tahol ng tahol na nakatingin sa inyo. Sige, bigyan mo, baka nauuhaw. Kumuha ng bowl ang kuya ko para sa aso namin. Pero yung aso namin, Mama Mia, ay hindi naman po pinansin yung gatas na nilagay ng kuya ko. Kumuha ka ng tubig, baka tubig ang gusto niya. Patigilin mo yan, baka magising pa yung iba nating kapitbahay. Mama Mia, nagulat na lang kami kung bakit laging nakatingala ang aso namin sa tabi ng ate ko, dun sa right side niya, habang kami naman ay nakaupo. Kahit anong gawin namin ay hindi talaga tumitigil sa pagtahol yung aming aso. Tumingala ang ate ko kung sino ang tinitignan ng aso namin noon pero wala kaming makita. Nag-umaga na.
Maliwanag na ang paligid pero hindi pa rin dumarating ang papa. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay dumating si Mama na pulang-pulang mga mata. Tapos sabi ni Mama ay wala daw sa opisina nila si Papa. May guard daw doon, Mama Mia. Sabi daw ng guard kahit anino ni Papa ay hindi pa raw dumarating dun sa kanilang opisina. Dali-dali namang nagbihis ang mama ko, pupuntahan raw niya sa may terminal ang papa ko at ipagtanong-tanong niya kung may nakaalam ba o may nakakita ba sa kanyang sumakay ng bus. Kasi sabi ng kasama ni Papa sa trabaho ay naka-exit na raw ang papa ko dun sa kanyang pinagtatrabahuan nun pang nakaraang araw. Nun pang sinabi ni Papa kung kailan siya mag-go off. Mama Mia, nakausap ng mama ko ang mga driver ng bus at pinakita niya yung picture ng papa ko. Pero lahat sila ay nagsasabing hindi nila napansin o nakita ang papa ko na nakasakay sa kanilang mga bus na pinagdadrive. May isang konduktor, Mama Mia, na titig sa larawan ng papa ko. Sabi niya last day nakita niya raw ang papa ko na may daladalang malaking bag. Tapos sinabi pa niya kung anong suot ni Papa. Mama Mia, alam ng mama ko na merong ganong klaseng damit at pantalon ng Papa ko, kaya ang sabi niya ang Papa ko na nga yun. Naiwan kami sa bahay at may kapitbahay lamang na nagbabantay sa amin habang yung mama ko ay pumunta doon sa lugar kung saan nandun ang bagong branch ng kanilang trabaho ni Papa. Mga anak, aalis muna ako ha. Titignan ko kung ano nang nangyari sa papa niyo. Huwag kayong maging malikot ha. Yan ang linya ng mama ko. Sumagot naman kami kay mama at tinanong siya kung bakit siya umiiyak kung kukunin niya lang si papa. Baka po mabigat yung manika na pinapabili ko kay papa. Sabihin niyo na lang po, wag na lang niyang dalhin ha. Sabi ko. Pero sabi ni mama ay umiiyak lang daw siya dahil namimiss na niya ang papa ko. Uuwi din daw siya agad kapag nakita na niya si papa. Maging mabait daw kami sa aming kapitbahay. Dumating si mama sa nasabing kabilang lungsod. Nagtanong-tanong siya doon, Mama Mia, kung saan nakita ng konduktor ang papa ko. Pinuntahan ng mama ko kasama yung isa pa naming kapitbahay yung lugar na sinasabi ng konduktor. Pero lahat sila, Mama Mia, ay wala namang sinabi. Hanggang sa may isang taong nakapagsabi na meron raw palang taong pinatay nung nakaraang araw at hindi pa masyadong nakita ang pagmumukha nito. Mama Mia, sinigurado ni Mama kung sino yon. Nung sinabi ng mga tao ang suot-suot ng taong pinatay ay bigla raw nanginig ang mama ko sa balitang yon. Pumunta siya sa police station at nagtanong-tanong kung nasaan yung taong pinatay. Base sa sabi ng pulis, Mama Mia, ay pinagnakawan daw yung lalaki at pinatay ng mga magnanakaw. Tapos itinapon lamang sa may ilog yung kanyang katawan. Gustong makita ni Mama ang katawan nung sinasabi ng pulis pero Mama Mia, ang sabi ng pulis ay nailibing na raw ito dahil 2 araw na raw ang nakakaraan at wala pa raw nag-claim ng kanyang mga labi. At wala rin daw identification card na nandoon sa wallet nung lalaki. Kasi wala na raw laman yung wallet at yun nga siguro ang dahilan kung bakit ito pinatay. Nakapagdesisyon na lang daw ang punerarya na ilibing na lang daw ito. Iniwan na lamang yung suot-suot nitong pantalon at sapatos, Mama Mia, para yun ang magiging basihan ng pag-identify ng mga taong kaanak nito. Parang pinagbagsakan ng buong mundo ang mama ko habang binibigay sa kanya ang pantalon at sapatos. Ang sapatos na pagmamay-ari ng papa ko, ang pantalon na ganun talaga ang pantalon at brand ng papa ko, pati na yung kulay. Mrs., alam niyo ba,
Biglang hakbang lang mula sa katawan. Nung nakita naming patay ay may nakita kaming manika. Mama Mia, dun napasigaw raw ang mama ko. Sabi ng mga nakatrabaho ng papa ko sa lugar na yon ay dali-dali ko nung umuwi ang papa ko para makaabot sa last trip. Kasi nga wala pong motor na dumadaan noon dun sa kanilang pinagtatrabahuan kaya kailangang maglakad nito. Mama Mia, binalak pa ng mama ko na huhukayin yung bangkay na inilibing. Kasi nung time na yon ay in denial pa rin si mama. Hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita. Pero hindi po sumang-ayon ng mayor ng lungsod. Kasi labag raw sa batas ang paghukay sa patay kung hindi ito pinag-uutos ng Korte Suprema. Mama Mia, baka raw makaapekto sa kalusugan ng mga tao sa paligid kapag hinukay pa yung inilibing na. Umuwi ang mama ko, naluhaan. Daladala niya ang manika na nakakarton pa. At yung mga gamit bilang ebidensya na si Papa nga yung ninakawan. Hapon pa lang ay nagpe-prepare na kami ng tanghali ng aming hapunan. Tinulungan kami ng aming kapitbahay para magluto para sa aming hapunan. Kasi nakatanggap kami ng mensahe o yung kapitbahay namin nakatanggap ng mensahe na uuwi na raw ang mama ko. Doon din sa isa pa naming kapitbahay. Excited kaming lahat na uuwi si mama kasama si papa. Dala ang manika na pinangako sa akin ng papa ko. Excited kaming lahat. Nakita namin ang mama ko, bitbit ang isang karton. Nayakap-yakap niya. Pero dahan-dahan lang po siyang naglalakad na para bang may iniinda siyang sakit. Sa likod ni mama ay nandun ang aming kapitbahay na bitbit ang isang manika. Imbis na tumakbo kami para salubungin ang mama namin, ni isa sa amin ay walang nakagalaw. Parang lahat kami ay may idea na sa kung ano man ang nangyari, Mama Mia. Nung nakalapit na si mama ay iyak ng iyak ito. Hanggang sa hinimatay ito, Mama Mia, kaya naman dali-dali itong tinulungan ng aming mga kapitbahay. Yung kapitbahay namin na sumama kay mama ang siyang nagsabi sa amin sa mga pangyayari. Mama Mia, halos hindi ko maintindihan at hindi namin maintindihan ang mga sinasabi ni mama dahil nauuna siya sa kanyang pag-iyak. Sa labas naman, yung aso namin ay tahol ng tahol. Hanggang sa nakatulog na lang kami. Nagising na lang kami dahil may mga kapitbahay at workmates ni Papa na dumating. May binigay sila, Mama Mia, na mga abuloy para raw mapasemento namin yung pinaglibingan kay Papa. Pinansyal na mga abuloy. Nagparating din sila ng kanilang pakikiramay sa amin. Mama Mia, simula nung araw na yon ay hindi na naging masayahin ang mama namin. Sa tuwing kumakain kami ay 5 talaga ang plato sa may mesa. Lagi naming tinatanong si mama kung bakit 5 yun. Wala na si Papa. Pero inintindi lang namin siya. Ang sabi niya, Mama Mia, hindi raw namin kakalimutan ang Papa namin. Pero Mama Mia, mula nga nung nawala ang Papa ko, ay sumagad na rin yung pinansyal na tulong na binigay ng kanyang kumpanya at mga katrabaho at ng ilan naming mga kapitbahay. Naibenta na rin ang aming washing machine at iba pang mga appliances para makabili kami ng pagkain.
para pang allowance rin ng kuya at ate ko sa paaralan. Private school kasi ang pinag-aaralan ng kuya at ate ko, Mama Mia. Merong sumusundo at naghahatid sa kanila na school bus na binabayaran namin monthly. Ang mama ko naman ay wala ng kapital noon para sa kanyang munting negosyo. Hanggang sa lahat na lang ay naibenta namin, Mama Mia. Lahat. Kaya kapag nanonood kami ng TV ay dun na lang po kami sa aming kapitbahay. Dun kami sa kanilang hagdan at pinapanood yung kung ano man ang pinapanood nila. Ang mama ko naman nung mga panahon na yun ay nagluluto ng mga maliliit lamang na ulam na yun lang naman ang kaya ng kanyang puhunan. Isang gabi habang nag-aantay kami sa mama namin, ay may kasama ang mama namin na isang lalaki na parang matandang-matanda na kesa sa kanya. Nagulat kami, Mama Mia, nung pinakilala niya sa amin ang lalaking yon bilang tito namin. At mula nga noon, gabi-gabi na lang pumupunta yung lalaki sa amin na para bang dinadalaw niya ang mama namin. Hanggang sa nalaman na lang namin na ikakasal na ulit ang mama ko dun sa lalaking yon. Medyo naging masaya naman kami dahil yayamanin din naman ang lalaking yon, Mama Mia. Yun ang akala namin kasi nga lagi itong may dalang mga pagkain sa tuwing bumibisita sa bahay namin. Sa una ay ayaw pumayag ng ate ko dahil ayaw niyang mag-asawa ulit ang mama namin. Pero pinaintindi ni mama sa amin na kailangan niya raw gawin yon para sa aming tatlo. Ikinasal nga ang mama ko, bongga ang kasal nila. Sa syudad sila ikinasal, Mama Mia, at nalaman na lang namin na dadalhin na raw kaming lahat ng lalaki dun sa bukid kung saan kami maninirahan. Mama Mia, noong nalaman ng pamilya ng papa ko ang desisyon ng mama ko, ang gusto nila ay wag daw ibenta ng mama ko yung bahay ng papa ko para raw sa aming tatlo. Pero hindi pumayag si mama. Masisira lang daw ang bahay na yon kung walang titira. 27 ang mama ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Nung namatay ang papa ko. 28 naman siya nung muling nagpakasal at 47 na yung kanyang asawa. May apo na rin yung lalaki kasi meron na rin itong anak na may asawa na. Meron siyang bunsong anak na 13 years old pa lamang. Pagdating namin doon ay nagpaihaw ng baboy ang stepfather namin para i-welcome kaming lahat sa bahay nila. Malaki ang kanilang bahay. Kahit nasa bukid ay kumpleto po ito ng mga appliances. Nakita ko yung anak ng stepfather namin at may manika siyang daladala. Pero parang nakasimangot siya habang tinitignan kami. Nung napansin ko siya ay binati ko siya ng hi ate pero dinedma lamang niya ako at tinignan ng masama. Hinawakan ko sa kamay yung ate ko, mahigpit na mahigpit. Huwag mong masyadong pagpapansinin yun ha. Huwag mong masyadong intindihin yun, sabi ng ate ko. Pero ate, sabi ng teacher dapat friendly daw tayo eh. Oo nga, pero kapag hindi ka pinansin, wag mo na lang dibdibin at hayaan mo na lang, okay? At sa susunod, wag mo nang pansinin ng nauna. Kinabukasan, Mama Mia, nagising kami at nag-almusal. Nandun kami sa napakalaking mesa at may sinasabi ang stepfather namin. Ito ang anak ko, si Angela. Jel, ito naman si Lexi, sila Arnie at si Lucas, ang mga bago mong kapatid. Mula ngayon, dito na sila sa bahay titira. Dapat tutulong kayo sa mga gawain dito sa bahay at huwag kayong mag-aaway ha. Tumango naman kami, Mama Mia. Samantalang yung anak niya ay ngumiti pero halata namang plastic yun. Akala ko ay nandun na kami sa mga mabubuting kamay. Akala ko ay mas magiging maganda na ang future namin doon. Isang araw habang tumitingin o nanonood ng TV yung anak ng tito namin, ay kami naman ay nasa balkonahe. Sumilip ako sa bintana, Mama Mia, habang tumitingin siya ng TV sa sala.
Bigla niyang sinarado yung bintana at bigla niyang nilagay yung kurtina. Kasi nga cartoons yung tinitignan niya kaya pumasok ako kasi bukas naman yung pintuan. Umupo ako sa may upuan pero dali-dali niyang pinatay yung TV kasi hawak-hawak niya yung remote. Tinignan niya ako at nagulat ako kung bakit niya pinatay yung TV. Ngumiti siya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at tinanong ko siya kung hindi na ba siya manonood. Hindi. Kasi may badyaw na sampid dito nakikinood. Sino bang nagsabi sa'yo na pwede kang umupo dyan sa may kutsyon naming upuan? Umiyak ako nun, Mama Mia, dahil pinandilatan niya ako ng mata. Tapos parang galit na galit siya sa akin. Lumapit ako kina Mama at Ate sa may kusina habang umiiyak. Mama, bad po si Ate Angel, inaaway niya ako. Tinanong ako ng mama ko kung anong nangyari, pero biglang dumating si Angela. Hindi ko naman yan siya inaano, tita. Ewan ko ba dyan sa anak niyo, paiyak-iyak kahit wala naman akong sinasabi at wala naman akong ginagawa. Mama Mia, hindi lang po yun ang mga nangyari sa amin. Napakarami pa po. Halos kapag wala po ang mama ko ay pinapatulong kami ni Angel sa mga gawain sa bahay. Kapag kami ay gumagawa at wala ang papa niya, ay kami lang po talaga ang nahihirapan dahil siya ay nag-aastang senyorita. Naiintindihan naman namin yon, Mama Mia. Naiintindihan naman namin yon. Kasi nga, alam naman namin na kami ang sampid sa pamilyang yon. Kaya nagtitiis kami. Pero hindi lang doon natatapos ang lahat. Kapag nagkakasala po ang kuya ko kasi nga lalaki at makulit, ay pinapalabas po ito ng tito ko o ng stepfather namin. Hindi po pinapapasok tuwing gabi at hindi po pinapakain. Umiiyak ang mama ko at tinabing papasukin na raw si Kuya Lucas pero ayaw ng tito ko. Sabi niya hindi raw ito magtitino kung lagi itong kinakampihan. Mama Mia, hindi lang po yun. Naglilinis kami ng buong bahay nila. Naglalaba. Naglilinis ng bakuran. Nagpapalabas ng mga hayop. Sobra-sobra talaga ang ginagawa namin. Hanggang sa dumating na ang pasukan, excited kaming lahat. Bumili na sina Angela ng uniform, mga bagong damit, mga bagong bags, shoes at notebooks. Busy yung papa niya sa pagpapasukat sa kanya ng mga damit na kanilang binili. Samantalang kaming tatlo ay nagmamasid lamang sa may gilid. Nag-aantay na may ibigay sa amin pero wala. May binigay sa amin si mama na 10 notebook. 4 kami ni ate. 4 ang ate ko at ang kuya ko at ako naman ay 2. Walang bagong uniform, walang bagong bags, walang bagong sapatos, wala lahat. Pumasok kami sa klase na wala kaming uniform kasi nga wala naman kaming uniform sa paaralan na yun. Hindi din kami binilhan ng stepfather namin. Ang sabi ng mama namin ay mag-antay na lang daw kami na darating yung aming uniform. Yung bag na ginagamit namin, Mama Mia, ay yung bag pa namin dun sa city na halos lumang-luma na pero mabuti na lang at nagagamit pa at hindi pa naman sira. Mama Mia, si Mama narinig ko isang gabi na sinabi kay Angel na kung pwede, hihingi na lang daw niya yung mga pinaglumaan nitong mga gamit at bag. Pero ayaw pumayag ni Angel. Sabi niya sa kanya raw yun. Nagdrama pa siya sa papa niya, Mama Mia. At pati papa niya nagsabi sa mama ko na wag daw pilitin si Angel kung ayaw nito. Kawawa kami nung mga panahon na yun. Nagtitiis. Ang mama ko naman, ewan ko, pero parang walang nagagawa tungkol dun sa papa ko. Hanggang sa nabalataan na lang namin na buntis na ang mama ko. Mama Mia, may 3 kwarto po doon sa kanilang bahay. Kaming 3 ang gumagamit sa isa pang kwarto.
Meron nung mga panahon na yon, ang sabi ng tito ko ay doon na lang daw kami sa kubo sa labas, kung saan nakastock yung mga mais, yung mga bigas. Binalak niyang doon kami patulugin dahil yung pangatlong kwarto raw ay magiging kwarto ng kanilang magiging baby. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang trato sa amin ng asawa ng mama ko. Dati, Mama Mia, iisa lang ang kaldero namin. Pero ngayon ay magkaiba na. Mais na rin yung aming bigas samantalang sila ay palay. Kung mag-uulam sila ng karne o isda, sa amin, Mama Mia, ay isda lagi, yung isdang mumurahin. Minsan pa nga, tuyo eh. Ang mas masakit pa, Mama Mia, ay iisa lang po kami ng mesa kaya nakikita po talaga namin na magkaiba ang aming mga pagkain. Pasalamat na lang kami dahil paminsan-minsan ay pinagpiprito kami ni Mama ng masarap na pagkain kapag wala ang tito namin at si Angela. Every morning sila gatas tapos may partner pang bread. Samantalang sa amin, yung kape na nakapakete. Buti sana kung may partner kami noong bread pero wala. Nakikita namin silang umiinom ng gatas, kumakain ng tinapay. Samantalang kami, Mama Mia, kapeng mais pa ang iniinom namin paminsan-minsan. Hanggang sa natapos na nga yung kubo at dun na kami lumipat. Kaming tatlong magkakapatid. Para kaming hindi kasali, Mama Mia. Hindi kasali sa kanilang pamilya. Walang konsensya. Kawawa sila. Kawawang kawawa talaga. Sorry, Ate Arnie. Sorry kung hindi sana ako tumikim ng cake, baka hindi ka napagalitan at hindi ka nasampal ni Tito. Hindi sumagot ang ate ko habang umiiyak. Nung araw kasi na yun, Mama Mia, ay birthday ni Angel, yung anak ng stepfather ko. Kasi nga gustong gusto kong kumain ng cake ay tumikim ako. Pero naggalit si Angel at nagsumbong ito sa papa niya. At yung ate ko naman ang napagalitan kasi raw hindi ako binantayan. Nakonsensya ako noon, Mama Mia. Pulang-pula ang pisngi ng ate ko. Ilang saglit pa ay dumating ang mama namin na may dalang pagkain para sa aming hapunan. Kinatok niya kami pero hindi sumagot si ate. Hanggang sa nagsalita ito. Mang, masakit na masakit yung pisngi ko sa pagkakasampal ni Tito. Halos hindi ko na naramdaman yung gutom eh. Bakit hindi mo kami pinagtanggol? Kung buhay pa sana si Papa, hindi namin to mararanasan. Hindi kami makakaranas ng ganitong uri ng sakit. Kung hindi ka sana nag-asawa, hindi namin to madadaanan. Hindi naman kami nangarap ng maralwan o masasarap na pagkain o masasarap na buhay eh. Basta ang sa amin lang kasama ka namin. Okay naman tayo kahit wala na si Papa, di ba? Kahit mahirap. Wala namang nananakit sa amin. Umiyak ang mama ko nung marinig niya ang sinabi ng ate ko. Nakita ni Mama si Kuya sa labas at binigyan niya ito ng pagkain. Kumain kami ni Kuya na para bang walang nangyari pero ang ate ko ay hindi kumain at nakatulog lamang sa kanyang pag-iyak. Mama Mia, kinabukasan ay nakita kong umiiyak ang ate ko sa school at kinausap ito ng kanyang advisor. Lalapit sana ako pero mag-uumpisa na rin ang klase ko. Sa isip ko magtatanong na lang ako sa ate ko kung bakit umiiyak siya. Habang tapos na kaming maghapunan ay nakahiga na kaming tatlo. Titig na titig ako sa picture ng papa ko. Tapos biglang nagsalita ang ate ko. Nilipat na ako ng matitirhan. Mag-working student ako dun sa teacher namin. Dito lang kayo ha.
Ate, hindi na tayo magkasama? Hindi ka na uuwi dito? Hindi na, pero magkikita pa naman tayo sa school. Kung mamimiss niyo ako, pupuntahan niyo lang ako dun sa bahay ng teacher namin. Dun lang sa may tindahan na malapit sa school. Hindi lang talaga tayo magkakatabi sa pagtulog. Pero hindi ka na nga titira dito. Kami na lang ni Lexie ang matutulog dito. Sa kubo. Kami na lang din. At magtatrabaho sa bukid. Kung aawayin si Lexie, wala nang magtatanggol sa kanya, sabi ng kuya ko. Tumalikod lamang ang ate ko at hindi nagsalita pero alam kong umiiyak siya. Hinawakan ko ang likod ng ate ko. Ate, wag mo lang kaming iwanan. Natatakot kami ni kuya dito eh. Alam mo, lagi kong kinakausap si Papa pero hindi naman siya sumasagot. Promise ate, hindi ako magpapasaway. Wag mo lang kaming iwanan ni kuya. Mama Mia, nakatulugan namin yon na hindi na sumagot ang ate ko. Kinabukasan ay nagising kaming nagpe-prepare na ang ate ko para sa klase. Nagtanong kami sa ate ko kung iiwan pa rin ba niya kami. Okay ka na ate? Hindi na masakit yung mukha mo? Oo. Sige na, bumangon na kayo dyan at pupunta na tayo dun sa kabilang bahay at maglilinis pa tayo. Hindi ko na kayo iiwan. Mama Mia, naging masaya kami ng ate ko, ng kuya ko nung sinabi ng ate ko na hindi na niya kami iiwanan. Hindi na namin sinabi sa mama ko ang balak sana ni ate na mag-working student dun sa teacher niya para wag na rin itong mag-alala kasi nga buntis ito. Dahil sa sobrang saya ko Mama Mia na hindi na ako iiwan ng ate ko, ay naglaro ako dun sa school hanggang sa umabot na ako ng 4:30. Papalapit na ako dun sa bahay namin nung nakita ko ang mukha ng tito ko na galit na. Anong oras na ngayon? Oras pa ba ng uwi ng matinong estudyante? Galit na galit siya Mama Mia. At habang galit siya, ito namang si Angela ay ginagatungan pa talaga ang galit ng ama niya. Baka pa hindi yan pumasok sa klase. Pumasok po naman ako tito. Naglaro lang kasi kami ng mga kaklase ko pagkatapos ng klase. Naka 100 pa nga ako sa klase namin eh. Wala akong wrong. Pero Mama Mia, pinunit niya yung binigay kong papel kung saan nagkaroon ako ng marka na perfect score. Wala raw siyang pakialam kung may mali man ako sa klase o wala. Hindi rin daw naman namin mauulam yung perfect score. Mama Mia, sinampal pa nga niya ako nung sumagot-sagot ako. Umiyak na lang ako noon. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito ang bahay at ang buhay namin. Isang Sabado, Mama Mia, sabi ng tito ko mag-half day lang daw kami sa trabaho sa bukid kasi meron raw pong handaan para sa mama ko. Pupunta raw kami doon ng mga 11:00 ng umaga. Sinuot ko ang pinakamaganda kong damit kahit na wala naman yun sa kagandahan ng mga damit ni Angela. Nagmedyas pa ako at nagsapatos. Si ate naman tsaka si kuya ay maganda rin ang sinuot na damit kasi nga birthday party yun para sa mama namin. Pero sa gate pa lang, Mama Mia, ay sinabihan na kami ng mga pinsan ni Angela na wag daw kaming pumasok. Hindi daw naman kami kabilang sa kanilang pamilya. Birthday daw yun at reunion kaya wala raw kaming karapatan doon. Si Angela nandito, sabi ko. Tinignan ko si Angela sa loob, Mama Mia, nakausap ang kanyang lola. Buti na lang at dumating si tito. Oh, pumasok na kayo. Napakaraming hugasin sa kusina. Bilisan niyo. Dinala kami ng tito ko dun sa kusina. Hindi pala kami inimbitahan doon para sumali sa kanilang kasiyahan, kundi para paghugasin kami ng mga maruruming pinggan at mga kaldero. Itinuro pa niya kung nasaan yung sabon at yung mga palanggana
Ayusin daw namin ang paghuhugas dahil nakakahiya kapag merong makitang kung ano ang mga bisita at mga kamag-anak nila. Akala talaga namin party, Mama Mia. Pero hindi. Hindi yun party. Party para sa kanila, pero kami, tagahugas lang naman nila at tagasilbi. Hanggang sa binigyan kami ng ulam. O kumain na kayo, bago kayo maghugas dyan. Nasiyahan pa kami pero habang kumakain ako, Mama Mia, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa kinain kong ulam. Ate, bakit parang maanghang yung kinakain ko? At ate, bakit ka umiiyak? Nakita ko na lang kasi na umiiyak ang ate ko. Wala. Kinakagat lang ako ng langgam. Dali-dali siyang tumayo, Mama Mia. Tinignan ko yung kanyang kinauupuan pero wala namang langgam doon. Alam kong ang iniiyak ni ate ay ang sitwasyon naming magkakapatid. Mama Mia, ganun ang trabaho namin. Gustong-gusto kong maglaro pero hindi ko magawa. Gustong-gusto kong maging bata pero hindi ko magawa dahil may mga trabaho kami. Oo, pinagtatrabaho din kami dun sa farm ng tito ko o ng stepfather ko. Nag-aalaga kami ng mga hayop, naglilinis ng mga dumi, at kung ano-ano pa. Mama Mia, napakahirap ng sitwasyon namin. Pero habang kami ay nagtatrabaho sa bukid ay punong-puno kami ng mga pangarap. Gusto ng ate ko na maging pulis siya. Pati rin ang kuya ko. Gusto ko naman ay maging guro. Sabi ng ate ko ay gusto rin niyang maging guro. Nag-uusap-usap kami ng aming mga pangarap habang nagtatrabaho kami sa bukid. Dahil yun ang sabi ng tito namin. Bawat sentimong gagastusin niya sa amin ay dapat aming pagtrabahuan. Bawat butil ng mais na aming kinakain dapat pinagtatrabahuan namin. Mama Mia, hindi lang yun. Minamaltrato din kami ng tito ko, ng stepfather ko kapag nagkakamali kami. Hindi lang sampal. Yung kuya ko nga nasuntok niya dahil sumagot ito isang beses na sinabi nitong maglinis ng kwadra ng kabayo kahit na umuulan. Nilalagnat kasi ang kuya ko noon kaya sumagot ito na baka pwedeng bukas na lang kasi umuulan. Ayaw ng stepfather ko pero nagmatigas ang kuya ko kaya sinuntok niya ito. Mama Mia, alam mo ba, kung minsan kapag galit na galit ang tito namin sa amin ay hindi kami binibigyan ng makakain. Kaya yung mga niyog na nahuhulog mula sa puno, yun ang aming kinakain. Umaga, tanghali, gabi. Ewan ko nung mga panahon na yon kung bakit hindi kami magawang maipagtanggol ng mama ko. Isang araw ay sinama ako ng mama ko papunta sa city dahil may bibilhin daw siya. Sabi niya kailangan niya raw ng tagabitbit ng kanyang bibilhin kaya buti na lang at pumayag ang tito ko na dalhin niya ako. Nung una kasi na sinabi ng mama ko na dadalhin niya ako ay nagalit ang tito ko. Makukulangan daw ang mga magtatrabaho dun sa bukid. Pero may kailangan akong bitbitin kaya kailangan ko dun si Lexi. Mama Mia, buti na lang at pumayag din si tito. Dumaan muna kami dun sa bahay namin sa syudad. Malayo pa lamang kami ay agad-agad na kaming nakita ng aming kapitbahay, Mama Mia. Tinawag niya ang mama ko. Lynn! Alam mo bang may nakapagsabi sa amin na si Ralph nakita raw ng isa niyang katrabaho na nakasakay sa isang kotse. Doon daw malapit sa sa palengke nung nakaraang buwan.
Talaga? Ayusin mo nga, baka pareho lang ng mukha, sabi ng mama ko. Oo, yun ang sabi nila. Tapos nung nakaraang linggo, may nakakita rin daw sa kanya na nandito sa labas ng bahay niyo. Parang tinitignan kung may tao ba sa loob. Gabi na yun eh. Hindi nga namin masigurado kung siya talaga yun. Alam mo Lin, sa tingin ko buhay pa siguro si Ralph. Mama Mia, nung narinig ko yun ay parang dali-dali kaming umuwi. Hindi na ako nagtanong kay mama ko dahil mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa kamay ko na parang seryosong seryoso ang mukha niya. Excited akong sabihin sa mga kapatid ko ang tungkol sa sinabi ng aming kapitbahay tungkol sa aming papa. Naghahaponan na noon pero hindi pa dumarating si kuya. Sabi ni Tito ay pumunta raw si kuya sa kanyang kaibigan. Sabi ko, tsaka ko na lang sasabihin kay kuya at ate ang tungkol kay papa kapag kumpleto na kami. Pero hindi pa rin umuwi si kuya kaya nag-alala na kami. Mama Mia, nung sinabi ko yun kay Tito para sana hanapin niya ang kuya ko, ay lagi niyang sinasabi na gumala lang daw ito. Nandun kami sa kubo at excited na akong sabihin sa mga kapatid ko ang tungkol kay Papa. Pero alam kong nag-aalala din ang ate ko kung bakit wala pa si kuya. Pumunta kami doon sa pinaglalaroan ni kuya ng basketball pero wala siya doon at wala rin namang naglalaro. Sabi nila hindi raw nila napansing naglaro buong maghapon doon si Kuya Lucas pati na rin yung mga kaibigan niya. Pumunta kami sa malaking bahay at sinumbong ko kay mama na wala pa si kuya. Pero si Tito ang sumagot. Jesus, ilang oras lang nang hindi nakakauwi, nag-aalala na kayo? Alam niyo namang gala yung kapatid niyo eh. Baka hindi yon nagtanda, baka gusto ulit masaktan. Mama Mia, sabi ng mama ko ay antayin lang daw namin si kuya. Uuwi din daw din yon. Kumuha ang ate ko ng ulam at pagkain at dinala dun sa may kubo para raw kay kuya. Pero malalim na ang gabi, hindi pa rin umuwi ang kuya ko. Nakatulugan na lang namin ni ate ang pag-aantay. Sinubukan naming makipanood sa TV ng kapitbahay, baka nandun si kuya pero hindi pa rin namin ito nakita. Kinabukasan Mama Mia ay nagising na lang kami sa ingay ng aming mga kapitbahay. Meron daw silang nakitang patay sa may ilog. Tinatawag kami ng kapitbahay namin na puntahan daw namin doon. Mama Mia, tumatakbo kami ni ate pati na rin ang mama ko. Tinignan namin ang lugar kung saan maraming mga taong nagkukumpul-kumpul. Nagulat at natakot ako kung bakit ako tinatawag at kami tinatawag noon ng aming kapitbahay. Mama Mia, nakita na lang namin si Kuya Lucas na may tusok ang kanyang tiyan dun sa may kaliwang bahagi nito at hindi na ito humihinga. Sumigaw ang ate ko pagkakita niya kay Kuya Lucas. Mama Mia, hindi ko na maalala masyado ang itsura ng kuya ko dahil sa sobrang takot na naramdaman ko noon. Ang alam ko lang ay putlang-putla na si kuya. Na para bang wala ng dugo na tumutulo sa kaniyang sugat. Dali-daling hinila ni ate ang katawan ni kuya. Tulungan mo ako, Lexi, dalhin natin si Lucas sa ospital. Matulong! Tulungan niyo kami! Napakalaki ng mga luhang tumutulo noon sa mga mata ni Ate Lexi. Lumuhod ang mama ko't umiiyak sa harap ng patay na katawan ni kuya. Si ate ko naman, Mama Mia, ay umiiyak. Tito, tulong! Tulungan niyo ako! Ayokong mamatay ang kapatid ko! Tulungan niyo ako! Lucas, bumangon ka! Bumangon ka! Bangon, Lucas! Ako naman ay titig na titig lamang na nakatingin sa katawan ng kuya ko na hindi gumagalaw. Sabi ko sa ate ko, wag mong hilahin si kuya dahil napakalaki ng kanyang sugat
at baka bumulwak yung dugo. Inday, patay na yung kapatid nyo. Wala nang silbing dadalhin pa yan sa ospital, sabi ng aming isang kapitbahay. Hinawakan ko ang paa ni kuya. Mama Mia, kinaliti ko ang kanyang talampakan dahil alam kong makikilitiin siya doon. At agad-agad siyang nagigising kapag ginagawa ko yun sa kanya kahit pa nagtutulog-tulugan lamang siya. Kuya Lucas, napakasakit ng sugat mo, bakit ayaw mong bumangon? Ma, may langaw na ang sugat ni kuya. Pero ang mama ko ay wala man lang sinasabi at iyak lamang ito ng iyak sa harap ni kuya. Si ate naman ay sumisigaw na at umiiyak at hindi matanggap-tanggap ang pagkawala ng kuya ko. Tumakbo si ate papunta dun sa may bukid, Mama Mia. Sumunod ako kay ate. Sabi kasi ng mama ko, sundan ko raw ang ate ko. Pumunta kami doon at nakita namin ang tsinelas ni kuya na naiwan doon sa loob. Nalaman namin, Mama Mia, na inutusan pala ng tito ko si Kuya Lucas na ilabas yung baka kahit malakas yung ulan. Sumilong muna siya sa isang kubo doon na malapit sa may bukid. Saging lang o dahon ng saging lamang ang tanging pumuprotekta sa kanya noon laban sa ulan. Kaya nagdesisyon ng kuya kong tawirin na lang ang sapa kahit malakas pa ang agos nito kasi takot siyang maiwan dun, Mama Mia. Yun ang naging dahilan kung bakit inanod siya ng malakas na agos ng tubig. At yun ang dahilan kung bakit tinamaan ng sanga ng kahoy ang kanyang tiyan. Umiiyak at humagulgol ang ate ko noon na tinitignan ang picture frame namin ng pamilya ko. Wala na si Lucas. Iniwan rin niya kami tulad ng pag-iwan mo sa amin. Napakaraming pangarap ni Lucas para sa aming tatlo. Gusto pa niyang maging pulis, pero bakit? Bakit kailangan niyang mawala? Kaming dalawa na lang ni Lexi ngayon. Si Mama malayo na rin sa amin. May bago na siyang pamilya. Tinitiis naman namin lahat, Diyos ko. Tinitiis naman namin lahat, pero bakit kailangang may mawala sa amin? Tinitiis namin ang pagod, ang puyat. Pero ngayon, wala na rin ang kapatid ko. Sana magkaroon ng milagro. Sana buhayin ng Panginoon ang kapatid ko. Tulungan mo naman kami pa. Umiiyak ako habang pinapakinggan ko ang ate ko sa kanyang mga sinasambit. Ako noon ay yakap-yakap ko ang naiwang tsinelas ni Kuya Lucas. Mama Mia, pinipikit ko ng malakas ang mga mata ko. Magbabaka sakaling panaginip lang ang lahat tapos magigising ako't katabi ko pa rin ang kuya ko sa pagtulog at naghihilik. Tapos gigisingin ko siya sa pagkiliti ng kanyang talampakan. At kapag nagising siya ay kikilitiin din niya ako. Pero ilang beses akong pumikit at bumuka ang aking mga mata pero hindi ko pa rin nakikita si Kuya Lucas. Wala pa rin siya. Totoo ang nangyari. Wala na ang Kuya Lucas ko. Ay, nakakaiyak naman ang kwento. Ako nga't medyo teary-eyed na ako nito eh. Kayo ba? Naiyak na kayo sa kwento na ating itinampok ngayong araw na ito? Naku naman, medyo malungkot ang kwentong ito. Pero alam ko namang meron kayong mga makukuhang leksyon mula dito. Pero grabe naman yung mama nila, no? Natitiis sila na gawing alipin at alila dun sa bukid. Natitiis sila na, 'di ba? Parang tagasilbi lang ng bago niyang pamilya. Hindi ko alam kung anong rason ng mama niya. At totoo nga kayang buhay pa ang papa nila? Totoo nga kayang sumakay ito sa isang kotse?
Totoo nga kayang hindi totoong patay na ang papa nila? Ano kayang nangyari? Alam mo, ewan ko kung isa pa rin ba ito dun sa mga kwento natin na ang mga desisyon ng mga magulang ay talagang mga anak ang labis-labis na naaapektuhan. Sundan natin bukas ang kwento sa buhay ni Lexie at ng ate niya at ng kanilang buong pamilya. Alam kong kakaiba po ang kwentong ito sa mga kwentong na itampok na natin dito sa ating programa dahil 'di ba mga love stories yung ating mga kwento kalimitan dito sa ating channel. Pero sana naway pakinggan nyo pa rin ang last and final part ng kwento ni Lexie at ng kanyang pamilya dahil alam kong magugustuhan nyo pa rin ito. Parang pang MMK o pang magpakailanman itong kwento ng buhay niya. Pero magugustuhan nyo ito at syempre may mga aral kayong makukuha. Please share and like this video and syempre huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Click din ang notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing may bago tayong video at kwento na inilalabas dito. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-share din ng sarili nyong kwento. Mag-email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Hanggang bukas po para sa pangalawa at huling bahagi ng kwento ni Lexie dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia.